Babasahin ko pong tula, again, isinulat ni Kelvin Vistan, Sharp Network. Ang balang isinuka ng bakal at apoy, walang matao tenga o panlas sa pangamoy. Kung bumaon pa sa lahat, sa laman sa ugat, tinatanong ba kung anong pangalan ng unang sumanggulat? Ang bombang nanggagaling sa pakpak ng eroplano, pag bumagsak ba sa lupa, ay namimili kung sino ang kanyang babagsakan. Kung Muslim ba o Kristiyano. Panguusisa ba kung luman, Hudyo, Arabo, kung may mauulila ba o mababalo, at binibigyan ka ba ng pugida para ikay makatakbo. Ang prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan na walang nananalo, ang lahat ay kanang lumilikha lang ng ibig ng asawa at kapatid, ng ama at ina at mga anak nila. Ang tangking nangihimasok sa isang mayapang bayan, gamit bakal na paangko'y biyak ng katahimikan. Alam ba niyang nakatuto, nguso niyang umuputok sa pamilyang nanginginig sa loob ng kubong marupok. Ang prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan na walang nananalo. Ang lahat ay talunan. Lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama at ina at mga anak nila. Ang kamay na may baril, ang braso ay hindi kanya, kundi pag-aari ng nagputos na umutas siya ng iba. Ang pulbura ng bombay, laway na ng nagtatampati, na dahil pagkakaiba daw tayo, ay dapat tayong mahati-hati. May sa iyo at sa kanya, sa akin at sa kanila. Sa paniniwala, teritoryo, hindi dapat madihado, na sa yaman at kapangyarihan, dapat hindi malamangan. Wala sa loob ang tsuper ng mga tangke de giyera, kundi nasa likod ng isang malapad na lamesa, may pirma ng papeles kung saan aasinta, at kung ilan ang babalibag kapag kapilyo'y napisil na. Maraming namumuhunan sa sugal ng pananakot, pang-aagaw, pagpatay, at rin ng pananakot. Kasing katunog ng ulan, ng basyo ng bala, ang tunog ng kalansing na binibilang nilang pera. At kung nag-aakalang ligtas sa sariling sulong at digmaan, kailanman sa iyong pinto'y di kakatok. At kung nag-iisip, ang giyera'y mayroong pakinabang, gaya ng kapayapaan, gaya ng kasarinlan. Nalulungkot kong sabihin, ika'y nagkakamali. At kung hindi mo narinig, ay sasabihin kung muli. Ang prinsipyo ng digmaan ay prinsipyo ng kamatayan, na walang nananalo, ang lahat ay talunan. Lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama at ina at mga anak nila. Ang prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan, na walang nananalo, ang lahat ay talunan. Lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama at ina at mga anak nila. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa panahon ngayon, ang pinakamalakas na armas, hindi na bala, kundi ingay. Ingay ng galit, ingay ng kasinungalingan, ingay ng mga taong handang magsalita,
pero ayaw makinig. Parang araw-araw may digmaan. Hindi lang sa mga bansang nasa balita, kundi dito sa ating mga tahanan. Sa ating mga lansangan, sa ating mga cellphone. Sa bawat pinto, sa bawat komento, sa bawat salitang ipinupukol natin sa isa't isa. At ang mas masakit, hindi natin namamalayang unti-unti na rin tayong nasasanay sa puong, nasasanay sa paghuhusga, nasasanay na kapag may nasasaktan, scroll na lang. Kapag may umiiyak, next video na lang. At kapag may namamatay, isang hashtag. Tapos, limot na bukas. Hindi dahil nawawala ang mundo, kundi dahil unti-unti nawawala ang ating pagiging tao. Lumaki ako sa tahanan ng dalawang guro. At isa sa pinakamahalagang aral na iniwan nila sa atin ay ang mapanuring pag-iisip. Na hindi sapat ang makarinig, hindi sapat ang makabasa, at hindi sapat ang makapanood. Kailangan munang mag-isip, magtanong, magsuri. Dahil sa totoo lang, hindi natin laging alam kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Lalo na ngayon, na sa social media, pwedeng maging eksperto ang hindi nag-aaral. Pwedeng maging bayani ang sinungaling. At pwedeng maging kontrabida ang inosente. Sa isang pinto, nabuo ang opinyon. Sa isang post, masisira ang pangalan. Kaya bago tayo maniwala, kung mahalaga, matuto tayong mag-isip. Dahil ang katotohanan, hindi nasusukat sa dami ng likes. Hindi rin sa dami ng shares, kundi sa tapang ng ating magsuri at sa kababaang loob na aminin, maaaring hindi naman natin alam ang buong kwento. Bilang isang aktor, natutunan kong maraming karakter ang pwedeng gampanan. Bayani, kontrabida, biktima, tagapagligtas. Pero paglabas ng entablad, iisa lang ang papel na hindi natin pwedeng takasan. Ang maging tao at ang pagiging tao. Hindi nasusukat sa dami ng ating followers, hindi sa isang lakas ng ating boses, at hindi sa dami ng ating panalo, kundi sa dami ng pusong hindi natin sinaktan. At marahil, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Sa tahanan. Sa mga magulang na nagturo ng tamang pagpapahalaga. Sa pamilyang humuhubog ng ating pagkatao. At sa sariling konsensyang marunong magtanong bago humusga. Kaya ngayong hapon, hindi ko kayo hinihikayating baguhin ang buong mundo. Dahil napakalaki po. Pero hihilingin ko na bago tayo mag-post, magalit, maghusga o magsalita, itanong po muna natin sa ating sarili. Makakadagdag ba ito sa kapayapaan? O isa na naman itong ingay na lalo lamang magpapalayo sa atin sa isa't isa. Dahil sa huli, ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa mga gobyerno. Nagsisimula ito sa bawat pamilyang nagtuturo ng tamang pagpapahalaga. Sa bawat pamilyang nagtuturo ng tamang pagpapahalaga. Sa bawat isip
na marunong magsuri at sa bawat taong may tapang na pumili ng pangunawa kahit mas madaling magaling. Ako po si Iman Esturco at sa mundong puno ng ingay, pipiliin kong maging tinig ng kapayapaan. Maraming salamat. Ang unang babasahin ko pong tula ay Salungat. Salungat ni Rashid Hussein. Salungat ako sa mga revolusyonaryo ng aking bayan na sumusugat sa talubak ng trigo. Salungat sa paslit, sino mang paslit na tumatangan ng granada. Salungat ako sa aking ate, sinasalap ang kalamnan ng baril. Salungat sa lahat. Gayunpaman, ano ang magagawa ng isang propeta, isang babaylan, kung ang kanilang mga mata ay pinalalagok ng tanawin ng sanlaksang mananalakay? Salungat ako sa mga lalaking paslit na nagiging bayani pagsapit ng 10. Salungat sa punong namumulaklak na pampasabog. Salungat sa mga sangang nagiging andamyo. Salungat sa rosas kamang nagiging trenchera. Salungat sa lahat ng ito. Gayunpaman, kapag tinutupok na ng apoy ang aking mga kaibigan, paano ko pipigilin ang tula na maging armas? Ito po yung unang tula na yung ikalawang tula ay ikinalaman sa mga bata kasi ito po yung isa sa pinakamalaking casualties nangyayaring genocide na nga po. May mga scholars na ng genocide studies na nagsasabi na genocidyo yung nangyayari sa Palestina ngayon at pinakamalaking bilang ng casualty ay mga bata at ayon din sa UNICEF, parang ang may pinakamaraming bilang ng children amputees sa buong mundo ay nasa Gaza, sa kasalukuyan. Pamagat dito ay mga bilyong paslit ng Gaza. Mga bilyong paslit ng Gaza ni Khaled Juma. O mga bilyong paslit ng Gaza, kayo na palagi akong binubulabog ng mga sigaw sa ilalim ng aking bintana. Kayo na pinupuno ang aking bawat umaga ng pagmamadali at kaguluhan. Kayo na bumasag sa aking florera at nagnakaw ng mapanglaw na bulaklak sa aking balkonahe. Bumalik kayo at sumigaw hanggang nais ninyo at basagin lahat ng mga florera. Nakawin ninyo lahat ng mga bulaklak. Bumalik kayo, basta bumalik lang kayo. Ito po yung dalawang tula. Panghuling tula na babasahin ko po, ito naman mula kay Maureen Berluti. Pamagat ay ayos lang din. Ayos lang din na pumanaw sa aming higaan, sa malinis na unan. Kapiling ang aming mga kaibigan. Ayos lang na pumanaw. Minsan, ang aming kamay ay nakahagip-kip sa aming dibdib. Walang laman at maputla. Walang galos. Walang tanikala. Walang bandila. At walang petisyon. Ayos lang na magkaroon ng kamatayang walang alabok. Walang butas sa aming kamisa. At walang ebidensya sa aming tadyang. Ayos lang na pumanaw na may puting unan. Hindi ang aspalto sa ilalim ng aming pisngi. Nakapahinga ang aming kamay sa aming mga mahal sa buhay. Pinalilibutan ng desperadong mga doktor at nurse. Walang anumang natira, kundi marikit na pamamaalam. Hindi binibigyang pansin ang kasaysayan. Iiwanan ang mundong ito na tulad pa rin ng dati. Umaasa na balang araw may ibang tao na babaguhin ito. Yun lamang po. Maraming salamat.